Dalawa pong bagay ito, dalawang issue ito. Kumbaga, dalawang pamamaraan ito para maaprubahan yung kanilang gustong mangyari. Ngayon po, ang bansag na dito ni Senator Frank ay the Bato Amendment. Ang ibig sabihin nga po mga kapatid, papayagan na ang sino mang senador na makilahok sa mga diskusyon sa Senado, sa plenaryo, sa pamamagitan po ng teknolohiya sa mga kadahilan ng justified o makatwiran. Yung po ang word na ginamit po sa amendment na ito. Alright, babasahin ko yung Bato Amendment. Ito ho yung proposal. Allow a senator for justifiable reasons, yun eh. Ano ba yung justifiable reasons? Pag may kumontra dyan sa minority, pagbobotohan na naman yan, na yaan ay justified kung ikaw ay nagtatago, hinahanap ka ng mga otoridad, hindi ka Depende, nagpapakita, oo. sa kanilang pananaw, justified yun Oo. para ka makapag-attend or participate in the Yan. session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Kahit na telepono actually pwede. Ngayon mga kapatid, eto ho yan. Ito yung Bato Amendment. Dalawang kaparaanan ang sinasabi ng minority na dapat nitong daanan na hindi dinaanan umano ng minority sa kanilang pagmamadali. Dito po nadapa sila. Hindi sila aamin pero nadapa. Kasi nga mga kapatid, kahit na po puntahan natin yung pangalawang mode, mukha pong hindi pa rin sumunod. Ang tamang mode daw dito, sabi mismo ni Senator Franklin Drilon at ng ilang pang mga dalubhasa sa batas, importante po na nung ito'y sinabing nung May 11 na ito po ay ginawa pong motion, ang sinabi po noong nando doon na acting majority leader referred to the Committee on Rules. Yung Committee on Rules na iyan, dapat daw po nagpatawag na ang kaukulang hearing at dumaan sa proseso, imbitahan ang lahat ng mga senador na miyembro pag-usapan yung proposal na iyan. Pagkatapos po ng masinsinang pagmi-meeting, either gagawa ka na ng resolusyon na pipirmahan ng mga miyembro na andoon ang kanilang pagtutulo, pagsang-ayon, o kaya po naman ay gagawa ka ng committee report na isasalang mo ngayon sa plenaryo. Sa pamamagitan po ng pagsasalian dito po sa House of Representatives, ang tawag dyan ay order of business. In the Senate po, agenda for the day. Isasalang mo yan. At dyan, pagdedebatehan pa yan sa plenaryo bago po i-adapt, mga kapatid. And mind you, may publication pa yan. Kinakailangan pa niya ng publication. Dahil po yan po rules ng Senado na bukas makalawa, maaari pong maapektuhan na ang taong bayan. Particular po mga kapatid, yung anyway. Ngayon mga kapatid, yun po yung isang mode, isang paraan. Pero noong pong gabi na nag-walk out ang minority, ito pong si Senador Cayetano, sa pakikipagtulungan ng kanyang pro temp, si Madam Loren Legarda, na sumang-ayon sa kanya actually. Ang sabi po ni Senator Cayetano, sandali lang. Kasi nung ito po ay gusto nang isulong ni Joel Villanueva, tumayo sila Senador Lacson. At nagtanong si Senator Lacson, sandali lang. Yan bang inyong sinusulong na yan na amendment dumaan na sa Committee on Rules? Sumagot si Villanueva, yes, it has been referred to the Committee on Rules and that's why in this particular deliberation, the Committee on Rules is giving it back to the floor for appropriate action. So sabi ni Ginoong Lacson, sandali lang, sino ang Committee on Rules? Wala pa nga tayong miyembro, di ba? Bakit mo yun ibabalik sa plenaryo para isalang na at pagbotohan? Magkaroon na kaagad ng diskusyon dito at pagbotohan yan. Ngayon, tumayo si Cayetano. Sandali lang. Oo nga, at wala tayong komposisyon ng Committee on Rules. Pero sinasabi din sa ating Rule Section 19 na in the absence of the new composition of the Committee on Rules, the Committee on Rules can continue to function. Sino yun? Si Villanueva. Kumbaga OIC siya. At sabi nila, kung gayon,
pwede na yung i-refer sa pamamagitan po ng Rule 136. Rules may be amended by means of motion which should be presented at least 1 day before its consideration. Ibig sabihin, meron pa rin Committee on Rules eh. Hindi nag-hearing. Walang ganun. Pero sabi nila, hindi. Meron pa rin Committee on Rules. Si Joel Villanueva, mag-isa lang siya. Hindi ba? Kitang-kita na po eh. So, isa lang na natin to kasi May 11 pa to sinalang eh. So, more than 1 day na. Kaya tumayo si Kiko Pangilinan, tumayo silang lahat. Sandali lang, mukha namang klarong paglabag na yan sa rules, di ba? Kaya nga, kumbaga kahit na po ikaw hindi ho nakapag-aral ng lubos, maintindihan mo naman. Kasi dito na lang po sa agenda, may kopya ako dito ng kanilang order of business, nung walkout night ha. Wala dito yan eh. I mean, bilang paggalang sa kapwa mo senador, dapat nilagay man lang yan dito. Para bang ano yan, nakalagay sa other matters? Pwede ba yun? Napakalaking bagay, nasa other matters ka lang. Nandito ka lang sa other administrative matters. Wala po dito eh. Well anyway, sa mga kapatid, ang sinasabing po during the walkout, na sandali lang, hindi uubre yan gusto nyong mangyari. Sabi nga ni Kiko Pangilinan, assuming lang na tama kayo. Ang sinasabi nyo at least 1 day before. So kung yan noong pong Martes, dapat bukas pa yan. Diba? Bukas pa yan. Holiday. So dapat sa Monday pa yan. So talagang barado sila dito ng lubos. Kumbaga wala ka na maikakatwiran pa. Kahit na ano pa ang iyong pinag-aralan, kahit na ikay PhD, doctorate, masteral, abogado, doctor of philosophy, ikaw ay veterinaryo, hindi ka talaga makikipagtalo. Kasi nga wala ho talaga, mga kapatid, sa katwiran. Ngayon, nung isinusulong pa rin nila, nagbilang ang minority kung iilan ba yung members present. Nung nakita nila na kulang na yung majority at kapag sila'y umalis, wala ng quorum, may katwiran na po na tumayo yung minority leader para questionin, meron ba tayong quorum? Sa kawalan ng quorum, naobliga silang mag-adjourn. Alright? Sige, so that is what happened. Klarong-klaro yan. Sana po naintindihan ninyo. Dalawang pamamaraan yung sinasabi po na pagpapalit po ng kanilang rules dyan sa Senado. At sabi nga ng Senator Frank, ito raw po'y dinisenyo para kay Bato sa impeachment trial. At akin po natalakay din dito yung 4 na articles of impeachment kung saan po ang pinaka, di ba, Tiyan, naalala mo, ang pinaka-critical doon, yung subpina sa bank records. Naalala mo? Tama, lagi mo sinasabi yon. Pag may power ang Senado na ipasabina ang bank records, lahat. At yun ang pinaka-critical sa lahat ng 4 na articles of impeachment. Yes. Yun ang pinaka-importante. Yun din po ang tinutumbok ni Senator Frank. So anyway, sinasabi niya kanina na meron ba mga bagay dyan na ayaw nila maipakita? Opo. Itong pinililiwanag ko na ito, baka hindi ka naman abogado, hindi po eh. Sorry po pero hindi mo na kinakailangan maging abogado para maintindihan itong basic na ito eh. Ang dali niyang intindihin eh. So ngayon po mga kapatid, sa Lunes, muli sila magdedebate dito. At ito po pananaw ko lamang na gusto ko rin nga po maibahagi kay Senator Frank. Ano yun? At the end of the day, kung sumunod na ngayon sa rules ang majority, gets mo, Cha? Okay. Kung sumunod sila sa rules, hindi na sila managasa. Yan. Alright? Sila po ay dumaan sa kaparaanan. Na tama. Na tama. Legal. Kumbaga po sige, sundin na natin to. Para wala na sila masabi. Mag-compose tayo ng Committee on Rules. Yan na. Mag-hearing kayo bukas na bukas din. Kinabukasan, pwede na magbotohan. Okay, sige, gawa na kayo ng inyong resolution committee report dyan. So ano pang question nyo? Meron na kaming Committee on Rules report. On paper, sinunod na. Okay, so ngayong gabing ito, pagdebatehan na natin to. As you require. Sige, pero magbe-break na tayo. So, dapat mag-overtime tayo dito. Lahat na ng inyong argumento ilabas nyo. So, diyan may katwiran na itong majority, si Ginoong Cayetano na, pagbotohan na natin to. Hindi ba? Kasi wala na kayong question. So, at the end of the day, kapag sila'y sumunod na po sa panuntunan at wala ka ng question doon sa proseso na pagdadaanan po sa amyendang ito, mananalo sila at mananalo. Yan ang pinupunto natin dito, girl.
Hindi ba? Kasi alam nyo, itong ganitong mga estilo, ilang ulit ko na itong napakinggan at napanood Ha? Mismo sa Kamara de Representante. And even noon until now. Ngayon, ginamit sa Senado if I may quote, the good senator from Taguig, the gentleman from Taguig. Ano sabi niya? Kasi sabi ho ni Ginoong Lacson, the invocation of Alan of Rule 136 is premised on the assumption that there was no action taken but we took action. We took it to the Committee on Rules, so Section 24 now applies. Anong sabi ni Ginoong Cayetano? In this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order by insisting there's another rule except for 136. So, we vote on it by dividing the House. Nakita nyo? So, kumbaga, ano pa sinasabi nyo dyan? Dito, kapag tayo hindi nagkakasundo at may pinag-uusapang motion, may pinag-uusapang measure, pagbotohan natin to. Kasi itong demokrasya Ito ang ating pamamaraan. Pagbotohan natin to. Kasi alam nila, panalo sila. Nakita ho ninyong katwiran yan? Alright, so sige. So at the end of the day, mga kapatid, True. Ito'y hahantong at hahantong pa rin sa botohan. Ikaw na nakikinig ngayon, doon sa binabanggit, mga kapatid, na mga kadahilanan kung ba't ito ipinipilit. Sabi ko nga, more than the rules. Hindi ba? More than the rules. Yung pong fairness naman nito para sa ating mga manggagawang Pilipino, hindi po ba? Yung agendang sinasabi na ito ay para sa impeachment trial. Pero hindi po lamang sa impeachment trial Yung agenda na i-shortchange mo ang mga Pilipino, the working Filipino class. Lugi tayo dito, mga kapatid. Kasi mangyari po in the future na may mga ganyan pagkakataon na hinahanap ng batas ang isang senador. Hindi ba? Tuloy-tuloy ang kanyang biyaya, sweldo ng kanyang buong angkan, kanyang mga benepisyo, papetiks-petiks ka sa teleconferencing habang ikaw na Pilipino nagbubuwis ng dugo at pawis para patakbuhin ang gobyernong ito at pondohan ng Senado. In other words, sa bandang dulo, papayag ka bang ikaw Pilipino na naman ang lugi? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.